assuming na gano'n yung intensyon ipahiya. O hindi man yan tatalab kay Sara Duterte. Kasi wala naman siyang gano'n. Ano niya, Mr. Maravillas, na walang gano'n si Sara Duterte? Wala man siya. Hindi man siya nahiya. Walang kahiya. Madaling sabi, walang hiya. Di ba? Paano mo ipapaya ang taong walang hiya-hiya? At matapang. Sabi ninyo matapang si Sara. Hello po mga kababayan. Kamusta po kayo? Si Dante Maravillas. Kape muna tayo po. Sarap ng kape talaga. At pag-usapan natin yung mga mainit na balita ngayon. Saka ito. Yan, Mr. Maravillas. Pie. Tawag dito sa amin. Sarap. Ngayon, gumagawa ng bagong narrative yung mga defenders ni Sara Duterte. Ito may post si Dr. Mata, yung kumandidato sa pagkasenador under PDP Laban, natalo. Ngayon, gumagawa sila ng palusot, mga kababayan, para si Sara Duterte ma-justify yung hindi pag-attend, pag-appear personally. Sabi ng mga congressmen, obligado niya si Sara Duterte na mag-appear sa impeachment hearing sa Congress. Kasi hindi pwede, hindi yung mga abogado lang niya. Pero bahala siya kung anong gagawin niya. Di ba? Ngayon, sabi ni Dr. Mata, gusto nila niya si VP Sara ang mag-attend, tapos pagtulungan nila na walang abogado para ipahiya. Ayan ang sinasabi, mga kababayan dito ni Dr. Mata. Gusto nila na si VP Sara ang mag-attend. Tapos pagtulungan nila na walang abogado para ipahiya. Malinaw na gumagawa kayo ng palusot. Malamang ito yung gusto ninyong narrative na ipaabot sa ating mga mamamayang Pilipino. Gusto ninyong palabasin na gusto ipahiya ng Congress. Unang-una, hindi man tatablan ng ganon na strategy. Halimbawa, may intensyon na ipahiya. Di ba? Assuming na ganon yung intensyon ipahiya. O hindi man yan tatalab kay Sara Duterte. Kasi wala naman siyang ganon. Ano niya, Mr. Maravillas, na walang ganon si Sara Duterte? Wala man siya. Hindi man siya nahiya. Walang kahiya. Madaling sabi, walang hiya. Di ba? Paano mo ipapaya ang taong walang hiya-hiya? At matapang. Sabi ninyo matapang si Sara. Walang hiya. Hindi mo kayang ipaya ang taong ganon. Baseless ito, mga kababayan, na mga statement na pinalalabas ni Dr. Mata. And I think ito yung narrative nilang bago para i-justify yung non-appearance ni Sara Duterte. Gusto lang anyang ipahiya ng mga congressmen si Sara Duterte. Walang ganong intensyon. Ang Congress, nakita naman po ninyo mga kababayan, very professional yung ating mga congressmen. Binibigyan ng mataas na pagrespeto si Sara Duterte, yung Office of the Vice President. Nakita ninyo yung previous na appearance niya doon sa Committee on Good Government. Binigyan siya ng respeto that the office, mga kababayan, of the Vice President deserves.
Ganon yung ating mga congressmen. Wala silang ugali na tulad ninyo na walang respeto sa Congress. Di ba? Nakita ninyo nung umasta si Sara Duterte na akala mo pumasok siya sa sarili niyang bahay at yung lahat alipin niya. O di ba? Intimidating. Yung umasta siya, mga kababayan doon, yung gawain ninyo ay binibigay ninyo sa Congress. Yung ugaling walang respeto sa kapwa. Never na pinahiya si Sara Duterte. Kahit yung kanyang mga empleyado, pinahiya ba? Walang ganon. Napakaganda. Yung pagtatanong po, napaka malumanay. Sabi nga po ni Jinky Luistro, doon kay Acosta, tingnan natin. I-replay ko ulit sa inyo mga kababayan, yung manner ng pagtatanong. Kahit nga yung empleyado ninyo, SDO, binibigyan ng respeto si Sara Duterte pa, na isang vice presidente. Hindi bigyan ng respeto. Sasabihin ninyo, ipapahiya lang. That is baseless accusation. Mga kababayan. So ito po, mga kababayan, pakinggan ninyo. Sa Costa, ano po ba ang nararamdaman nyo? Napaka-professional ang pagtatanong. Walang sigawan. Ano po yun? Nanginginig po, ma'am. Nanginginig siya, hindi man siya inaano. Nanginginig. Bukod po sa nanginginig, ano pong nararamdaman nyo? Di naman po ako sumisigaw. Kasi po, wala po talaga akong alam kung sino po yun, si Kukoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipipirma. Nag-base na lang po ako sa sinaol, binalik niya sa akin. Acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, I hope you acknowledge na yun Kita po ninyo yung sinasabi address sa ni kanya, ma'am. Colonel La Chica. Di ba? Po yung trabaho. That is a baseless claim. Itong sinasabi mga kababayan ni Dr. Mata. Malinaw na palusot nila para i-justify ang non-presence mga kababayan. Yun di pag-attend, plano nilang hindi mag-attend talaga si Sara. Kasi hindi niya nga kayang sagutin. Yun ang minimin nila na ipapahiya. Hindi ipapahiya. Siguro, mapapahiya siya sa harap ng publiko kasi hindi niya kayang sagutin. Mga kasinungalingan lang yung kanyang sasabihin na talagang maaring mapahiya siya. Hindi dahil sa pinahiya, kundi sa kanyang mga ginawang kawalang hiyaan. Tama po? Huwag magpalusot. Ito, gusto lang pahiyain ang Vice President. Hindi kailangan personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa mga impeachment proceedings sa House of Representatives ayon sa social media post ni na Dr. Richard at Erika Mata dahil ang Kamara ay nagsisilbi lamang bilang prosecutor na sumusuri kung may sapat na basihan ang kaso. Mas marunong ka pa, nagmamarunong ka. Mas marunong ka pa sa magagaling nating mga House prosecutors, mga members ng House panel. Bakit? Familiar ka sa rules ng House? Yun ang rules ng House. Dapat sundin ni Numan. And that includes the Vice President na nahaharap sa impeachment complaint. Kung ano-anong palusot yung ginagawa ninyo. Ayon sa kanila, nais lamang ng committee na dumalo ang Vice Presidente nang walang abogado upang mapahiya ito. Hindi naman sinabing walang abogado. Mali, doon pa lang mali na. Pwede siyang magsama ng abogado, pero hindi yung abogado lang ang nandun para siya yung magsalita para sa in behalf of the Vice President. Ang rules ng Kamara, ang kailangan na mag-appear
para magpaliwanag yung respondent mismo at yung abogado will just assist the Vice President. Pero ang magsasalita, yung Vice Presidente mismo. Iko-coach lang niya, sasabihin niya kung ano yung mga dapat i-guide para hindi mangyari yung tinatawag na self-incriminatory statements. Parte ng right ng isang akusado. Yon ang rules. Pero sabi nga natin, sabi ng Congress, mga justice panel members, kung hindi mag-appear si Sara bukas, that is, her option. Bahala siya, pero tuloy-tuloy ang presentation ng mga ebidensya. Pabubuksan yung kanyang bank account, isusubpena, mga kababayan, yung kanyang income tax returns, yung SALN niya, pati mga business documents. Magiging tuloy-tuloy ang proseso. Ang ibig sabihin ng kanyang non-appearance, wini-waive niya ang kanyang right na magpaliwanag o makuha yung kanyang side. At pag hindi niya kinontra, ang ibig sabihin niyan, sabi ni Dean Santa Maria, that is an admission of the complaint. Yan ang ibig sabihin niyan. Gumagawa-gawa kayo ng istorya. Dagdag pa nila, hindi rin kailangang personal na dumalo ang pangalawang Pangulo sapagkat maaari naman itong magsumiti ng written answer o magpadala ng abogado. Anila, ang tunay na pagdinig na kailangang daluhan at didipinsahan ng Vice Presidente ang pagliliti sa Senado. Dapat ready kayo ha. Huwag yung puro, I will put you in contempt kapag nahirapan kayo ha. Yan na naman ang style ninyo, ani ng mag-asawang mata. Siyempre, unang-una, that is the power of the Congress. Kini-question ninyo. That is part of the power of the Congress, yung i-contempt, yung mga nagsisinungaling, lalo na kilala kayo mga sinungaling. Hindi man kayo magsabi ng totoo. Tingnan ninyo ito. Si Acosta, hindi man sumisikip yung dibdib. Bakit sumisikip ang dibdib? Hindi man magsabi ng totoo. Kaya sumisikip ang dibdib. Ayun, naitakbo sa ospital during the investigation. Ganon din si Sulaika. Puro oyok. Sabi nga dito sa amin, puro pagdadahilan para makalusot kasi hindi nila masagot yung tungkol kay Piatos, kay Kokoy Villamin. Di ba? Kahit sa Davao, hindi kilala si Kokoy. Puro kayo palusot kasi. O ngayon, sabi dito ni Atty. Garrido, exciting part, Garrido expects legal class if House subpoenas Duterte bank accounts. The committee chair, Batangas Representative Jinky Luisto, earlier noted that an impeachment proceeding is one of the exceptions to the bank secrecy law and said this means the panel can look into Duterte's bank records. Reaction mga kababayan ni Atty. Garrido, irresistible force meets immovable object, the power of subpoena versus the bank secrecy law. He said that if Duterte's bank records are subpoenaed, the bank managers have to show up or they may be cited for contempt and detained. But he also sees Duterte running to the Supreme Court to stop any move by the House Committee to open her bank records. No doubts, though, that it would succeed. Sabi ni Atty. Garrido, I don't think the Supreme Court will want to be treated like a sari-sari store by the Dutertes, ready to dispense remedies on demand. Tingi-tingi, like a generic store, especially because the subpoenas are being issued as part of the due process, which the court asked the House to extend to Sara, which it is doing faithfully in spades. He looks forward to seeing the true status of the Duterte's finances. One of the allegations in the impeachment complaints against Duterte is that she amassed unexplained wealth. So, tama si Atty. Garrido. So, papunta na tayo sa exciting part.
Abangan po ninyo mga kababayan, bukas yung pagsisimula ng hearing. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.